Saan kaya ito? Tayo, kagipon. Ayan na yun, no? Nasa Mindanao lang. Kagipon. Sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Tama. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa. Din namin na ni Mr. Ramon ang mga pagpasok ng fuel sa atin at in terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung pagpapasok ka ng refined na. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at sabay-sabay nating talakayin itong malaking problema ng bansa. Pero syempre, bago natin simulan natin talakayan, reaksyon, like, share, samahan mo ng subscribe. All goods na po tayo dyan. Kaya wag mong kalimutan. At andyan po yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, mag-join na lang po kayo dyan. Ito yung mga nangyayari sa ibang bansa. Nagkakaroon ho ng crisis sa langis, nagpapanic buying na ho yung mga kababayan, mga tao roon. Hindi lang natin malaman, ma-specify kung saan bansa ito. Talagang meron silang daladalang mga container, ano. Pero sa atin naman, kung tayo tatanungin, kailangan maagapan nila yan dahil kung hindi, problema. Pero sabi ng mga galing at matatalino, kung inuna ng gobyerno noon na magkaroon tayo ng refinery at mga minahan, di sana walang ganito. Di tayo namumblema. Kagaya ng Malaysia, di ba? Kagaya ng Europe, sa Amsterdam, may malaking ponduhan daw dyan. Ngayon tayo, bibili tayo ngayon. Saan ba tayo bumibili? Sa gitna silangan. Di ba? Napakatagal dumating. At meron ba na to si Bongit? Umangkat na raw po ang Pilipinas ng crude oil. Yung crude oil na yun ay tatagal hanggang June, katapusan. Tama ba? Mamaya ho, bibigay natin yung video dyan. Parang nangyayari dito umangkat sila ng crude oil, tapos may refinery dito, pero yung refinery, privado pa rin. Bakit ayaw nyo gumawa ng sariling refinery? Di ba? Ang Pilipino ho, tanongin nyo kung sino gumagawa sa Middle East ng mga refinery. Ang dami nating mga galing ng mga pipefitter. Ang dami nating mga galing ng mga mechanical engineer, mga piping supervisor, mga qualified and certified welder. Sila ang tumitira doon na malalaking tubo. Bakit hindi niyo pagawa ng mga Pilipino? Hindi kayo magpagawa dito sa Pilipinas. Ngayon, nagsalita siya. Oo, parang pera na naman ito Bakit ka mo? Sino ang may-ari ng refinery? Yan ang talong natin. Makikilala niyo mamaya. At mamaya, mayroon akong video na ipapakita sa inyo. Nasa gilid-gilid ng... Nabubulol ako. Nasa gilid-gilid lang ho ng Mindanao, ang langis. Hindi mo na kailangan pumunta ng Malampaya. Hindi mo na kailangan mag-explore, hanapin ang langis. Andun lang. Sa gilid-gilid ng Mindanao. Bakit ayaw pagtuunan ng gobyerno? Paano? Pag yun ang pinakailaman nila, mawawala ng kita. Ito, gumagana na Ang pera, andyan na, nakukubra na nila Di ba? Siyempre may kukontrol dyan. Hindi pwede yan. Yun ang mga problema. Dapat nga yun ang nagiging priority. Para wala na tayong problema sa mga langis. Wala na tayong problema sa enerhiya. Di ba? Mas malilis ang mga bayarin natin. Yun ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Yung gano'ng mga bagay. Bakit ayaw gawin ng mga magagaling kuno? Ng mga congressman at mga umuupo sa pwesto
Bakit hindi nyo ipisa yung bill na kailangan i-argent itong mga refinery na to at minahan ng langis? Pag-usapan nyo yan. Hindi natin sila pinapakailangan pero gawin nyo yung trabaho nyo. Akala ba namin tumakbo kayo dahil sa taong bayan, ha? Parang pansarili na lang ata, ito, nagpanik na sila. Saan ba sa kaya? Grabe. Saan kaya ito? Pag ganyan na nangyari, dahil sa mga problema na kinaharap na hindi kayang solusyonan, hindi kayang magpaliwanag, di ba? Tinataguan ng problema. Yan ba ang sinasabi niyo magaling na panggulo ng Pilipino? Ito. Bakit Kuya Goods? Anong sinasabi mo dyan na ang mina ng langis ay nasa gilid-gilid lang ng Mindanao? Marami ho. Ayaw lang pansinin. Paano? Kasi yung malalaking kumpanya, malulugi yan pag itong, napakadugas din ang nasa gobyerno. Bakit hindi nila, noon pa. Bakit ayaw nila? Bakit nga ba? Ang tanong, bakit? Bakit hindi ginawang, okay, magpapagawa ako refinery para sa Pilipinos. Para sa mga Pilipino. Para sa bansa natin. Sabi nga nila, sabi ng mga galing na eksperto sa langis, ang Pilipinas, pag yan ang mininahan mo, mas magandang klase ng langis ang ipoproduce. Totoo yan. Ito ipapasok natin para masabi natin sa inyo. Di ba kaninang umaga, binalita ko na. Ito yung pinakamaganda. Panoorin nyo. Ayan na yun, no? Nasa Mindanao lang. Kag-ipan niya, Tamang katawan nung ina, gasalinin no, crudo. Crudo niya. Weh, pagkaya ke, kebijuan jamai namanya kemana ke? Ini ato sa mesa bakat bakat ini yun. Bakat. Ini apa so patrendingan tu mana crudo ndo gasalina pagkaya jamai na kebijuan. Tutura na pagkaya. Bini kinuha na niya bomba, kinuha na. Dari taramat kinana no. Dapat kinain na buwak-buwak. Tapuya check yun. Kita nyo? Hindi tayo nagbibiro, hindi tayo naglolokohan dito. Yung ibansa, nagpapadala pa ng mga barkong malalaki. Pang all exploration nila. Naglalaot, naghahanap ng mina ng langis. Eto, nasa gilid-gilid lang ng Mindanao. Ayaw nyo pang tignan. Kaya nasasabi ko sa inyo, mayaman ang Mindanao. Kaya ayaw nila ibigay yan. Diba? Marami na nagsabi niyan. Marami na naglalaban dyan sa Mindanao. Gusto nyo maging hati na lang. Diba? Yun yung hamon ng taga Mindanao Pero pinaglalaban ng gobyerno. Bakit? Ito pera sa Mindanao Diba? Pero hindi nila pinagpapahalagahan. Ang ginagawa nila, yung mga dapat i-develop, yung mga project na pondo, sana. Diba? Sino ang nagbigay halaga sa Mindanao? Sa kababayan nating Muslim dyan. Sino lang? Sino ang presidente? Sige, sabihin nyo sa akin. Diba? Tatay Digong lang. Kaya mahal na mahal yan ang taga Mindanao at ang mga kapatid nating Muslim dyan. Hindi nila pa kayang pabayaan yan ngayong eleksyon. Hindi. Ang sinasabi nila, isang presidente lang ang nagmahal sa amin. Totoo naman talaga Ano ba ginawa sa kanila doon? Inapi-api lang yan, hindi pinapansin. Ngayon, sana, BP Sara, pag-upo mo, pakilusin mo na ang mga dapat pakilusin. Pagandahin mo ng Mindanao, kagaya ng ginawa nyo sa Davao. I-develop nyo, kahit sa mga foreign contractor, parang Hong Kong, Singapore, gano'n, pa-develop nyo. Ang makikinabang naman dito, yung mga susunod na henerasyon. Tama. Kasi kung hindi ito papakilaman at hindi aayusin, ang mangyayari niyan, kung ano yung nakagisnan na walang nangyari, puro magnanakaw lang ang kumuha sa kaban ng bayan at sila ang yumaman,
BP Sara, nakikiusap ang taga Mindanao at mga taga Visayas. Sila naman, okay na sa Maynila eh. Wala na nga nangyari. Puro pagpapaganda. Wala namang antalo, taong bayan lang. Bakit? Ninanakaw sa gobyerno yung pera eh. Tama. Mindanao at Visayas naman. Hindi naman sa pag-aano sila na yung mga napapag-iwanan. Diba? Sasabihin ko sa inyo, mayaman ang Mindanao, mayaman ang Visayas, mayaman sa lahat. May krudo, may langis, I mean. Ayan hindi pa nakikita yan. Nasa gilid-gilid lang ang langis. Yung mga natural resources, mga produkto, andyan din. Kopra, mantika, andyan din. Tapos, gaganunin nyo lang, taga Mindanao, Visayas, kayo na bahala kay BP Sara. Para matapos na ang mga pandarambong na mga unggoy na yung mga nakaupo ngayon. Diba? Ito hindi pagbibiro ito. Ayan Bumubulwak ang langis. Mana buhay na tambo sa Kuha na. Patsengo na king. Ayan Kumilos na. Dapat kumilos. Hindi yung maghahanap pa kayo na saan miminahin ang langis. Eto na ang langis. Nasa gilid-gilid lang ng Mindanao. Puntahan nyo. Kasi may balita rito, matagumpay daw na nag-drilling at testing ng Camago 3 gas well. Inanunsyo ni ni Marcos. Pupunta pa kayo sa gitna ng dagat. Ito lang sa Mindanao. Sabi niyo, mas malaking gas resources ang natagpuan sa karagatan ng Palawan. Sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, sinabi nito na naging matagumpay ang paghuhukay ng Camago 3 well. Bahagi pa rin ito ng Malampaya Phase 4 project. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign. And it is nabalita. Matagumpay na na-drilling testing ng Camago 3. Okay, ang tanong dito, saan ba napupunta yan? Alright? Diba? Magandang inanunsyo mo meron Pero dapat sa Pilipinas na pupunta yan. Hindi Ang nangyayari, kinukwento nyo lang, tapos kukuha pa rin tayo ng langis sa ibang bansa. Atin na ito, atin na. Diba? Hindi ba kayo nahihiyaan yan? Dapat pinagmalaki mo, ito, sisimulan na natin. Total naman, ang mina ng langis, mina ng gasolina, nandito lang sa atin, sa Pilipinas. Magpapagawa tayo ng planta. 3 sa may Mindanao, 3 sa Visayas, at 1 lang sa Luzon. Bakit pa, Kuya Goods, ayaw mo sa Luzon? Wala na polluted ng... Hindi, bigyan na natin, 3 sa Luzon. Ngayon, pagawa kayo. Total naman, pera ng gobyerno naman ang ibabayad dyan Pagkatapos, doon kayo mag-decide, nababaan yung langis. Kasi atin naman yan Baka naman mahalan nyo pa. Di ba? Pinagmamalaki nila. Na meron na tayong Camago 3. Anong maganda sa binalita nito? Saan ba mapupunta yan? Tanong. Paulit-ulit ang tanong, saan napupunta? Nagmina. Saan dinala? Aray ko po. Doon din, sa refineryhan ng ibang bansa. Bakit? Alam na this. Diba? Ito, pag-usapan natin to. Nag-anunsyo na naman siya. Supply ng krudo, tatagal hanggang June 30. Yan ba yung magandang balita nyo? Sa Davao, tuloy-tuloy na ang supply. Susupply ng Malaysia. Dito, ano pinagmamalaki? May supply na hanggang June 30. Ang tanong, saan galing na naman ito? Yung binalita mo sana sa refinery, sa Manampaya, dapat dinala nyo dito sa sinasabi nyong refineryhan. Pasok. Usapan din namin na ni Mr. Ramon ang mga pagpasok ng fuel sa atin at in terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may
iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung magpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Kita nyo, ganda ng paliwanag niya, no? Naghahanap para ng supply. Wala man lang binanggit na, okay, gagawin ko ng paraan ito. Kailangan bagong matapos ang termino ko, kailangan magkaroon na tayo ng refinery dito. At yung mga langis natin dyan sa Manampaya, dyan sa Mindanao, na nababalita ngayon na meron, gagawin natin sariling atin. Dapat tama. Ganun dapat, di ba? Parang hindi. Naghahanap pa raw ng mga... magiging dependent pa rin tayo nito. Aasa pa rin tayo doon sa ibang bansa na masuplayan tayo. Paano kung wala na talaga? At naubusan na rin sila. Hahanap ulit tayo. Rudy, ano nangyari? Parang wala na talaga. Ibang klase ang kagustuhan nila. Di ba? Ibang klase eh. Nagtataka na lang tayo, bakit hindi nila masabi sa Pilipino na, okay, kaya naman natin magpagawa ng refinery dahil andyan na, nasa Malampaya. Di ba? Tayo na lang ang magpapatakbo sa gobyerno. Aray ko po, walang ganun. Natitirang supply ng LPG sa bansa, 25 na araw na lang. Ito nakakabahala. Natakpan na yung issue ng mali-maleta for now. Kasi ito ay crisis ng langis at crudo. Gas, LPG. Sama-sama na yan. Mahirap nito pag na yung energy pa ang nadamay. Kaya nilang gawin yan. Sabilan nila, nagpapatakbo sa enerhiya, gasolina at crudo. Di ba? Pwede namang hydro plant. Di ba? Alam ko may hydro plant na tayo dito eh. Hydropower plant. Tsaka, gawin na nila kung ano yung dapat. Huwag na sila. Hindi matatapos ang nakawan pag nandito mga to. Ma-aware na kayo LPG hanggang kailan? Sa pagdinig sa Senado kahapon, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na isa sa pangunahing problema ngayon ng bansa ay ang posibleng kakulangan ng supply ng LPG. Ayon kay Garin, sa ngayon, tinatayang 25 araw na lang ay tatagal ng supply ng LPG. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang DOE sa mga restaurant at beverage sector upang pansamantalang bawasan ang konsumo habang hinihintay ang bagong supply. Ang LPG ang pangunahing ginagamit sa pagluluto ng maraming tahanan at negosyo, kaya maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo, kakulangan sa refilling stations, dagdag pasanin pa rin sa pamilyang Pilipino. Ang posibleng kakulangan naman ng LPG ay bunsod pa rin ng mas malawak na krisis sa enerhiya dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayun na. Problema ulit. LPG. Paano nga kayo makapagluto, makapagsaing? Meron na mga alternative. Marami mga paraan. Kaso nga lang, kung gagamit kayo ng electric, mas bibigat. Yung bayarin niya sa kuryente kung araw-araw. So maraming bagay. Alam nyo ba yung nabalita na yung mga used oil, na merong silang minodify na kalan. So lalagay lang kayo ng konting used oil, mantika o anong used oil, makakapagsaing na kayo at makakapagluto. Yun yung maganda, yung kagandahan. Problema, eto crisis na eh. Ano action? Anong ginagawa? Action ba? Wala. Maghahanap pa rin ng supply na makakapag-supply sa atin. Yun lang ang action nila. Ngayon, ito ang tanong. Posible bang makipag-dialogue o umano sa China para sa oil exploration sa West Philippine Sea? Ex-DOE Secretary Cusi. Ang tanong sa kanya, ano kaya sagot dito? Gusto rin natin malaman ang kanyang opinion patungkol sa usapin na ito. Posible ba makipag-dialogue ang Pilipinas o yung Pangulo
dito sa oil exploration? Assessment nyo lang po muna dito po sa naging hakbang ngayon, no? Available details, mga pahayag ng gobyerno sa pagtugon, lalo na dito alam natin pag nagkaroon talaga ng sigalot dyan sa gitnang silangan, langis o enerhiya agad yung nagiging problema. Ano po yung assessment nyo po sa overall response ng ating government? And sa tingin po ninyo, kung nangyari po ito during Duterte administration, ano po kaya ang gagawin during that time ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, napakahirap yung to compare the two, no, because I worked during the time of President Duterte, and I will be biased, no, but mahirap itong sitwasyon natin ngayon. Tama. Sabi ko nga, yung mga earlier panayam ko, this is doubly difficult ngayon, panahong ito, dahil talagang malaki nawawala sa supply. At ang gobyerno naman, ang Pangulong Bongbong Marcos, nagsabi na, no, he made a statement already. Sabi nga ng Pangulo natin, it is ano itong sabi, nag-pronounce siya na this one is an extreme emergency, no, in energy, and kailangan nakahanda tayo. Kaya sinasabi ko nga, the President has spoken, and we have to really brace tight for impact. I just hope that the President will be lessen the impact to the consumers, to the people, to the nation. Opo. Secretary, gaano po kahalaga yung naririnig na dati natin, kahit na alam natin nasa Constitution po yung independent foreign policy. Pero sa panahon po kasi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang binuksan, hindi lang nakakonsentrate yung relasyon natin with America. Nabuksan muli yung relasyon with China, with Russia, 'di ba, with Israel at sa iba pang mga bansa. Gaano kahalaga po yung ganong klase po ng foreign policy, lalo na po sa panahon po ngayon ng krisis po, Secretary? Noong panahon ni Pangulong Duterte, sabi nga niya, we are friends to all, enemy to none. No, and we opened our doors to all the nations. So we visited China, Korea, even North Korea, no, and Russia, Israel, and all other countries that we should be engaging. And sa panahong yon, nagkaroon ng mga ugnayan sa Russia na kung paano makakaangkat ng... Yak naman yung mga pulangaw dito pag nakita na naman si Tatay Digo kumakamay kay President ng China. Sabihin nila, tuta ng China. Iyak na naman kayo. Pag-inggit, pikit, wala kayo, hindi kayo mananalo sa 2028, Kung sino may pambato ng pulangaw, dilangaw, bulangaw, puro kay langaw. Asarin na natin sila. Tayo ay magbunyi. BP Sara sa 2028, wagi! Yan ang matindi. Diba? Yan ang kailangan natin. Baka si BP Sara lang magpagawa ng planta rito. Asahan natin yan. The best yan. Pag si BP Sara nag-declare na, kailangan natin magpagawa ng planta na sariling atin. Si Bongit, wala eh. Hindi yung marinig sa kanya na, pagsisikapin natin na makakuha tayo, makapag-produce tayo ng planta para meron na tayong refinery. At gagamitin natin yan para mapababa ang mga binibili niyong langis. Siyempre, okay pa rin kung halimbawa sa gobyerno na napupunta yung mga kinikita. Huwag lang ibubulsa. Yun ang malaking problema pag binulsa na. Diba? Hindi mawawala yan kasi nga yung nakaupo ngayon at saka yung mga alipores, matatakaw. Gustong ubusin. BP Sara nagpahayag na ho ng kanyang sa nangyayaring krisis. May mensahe si BP Sara.
Kuya Goods, ano ba ito? Ay, si BP Sara ho ay, oo, nagbibigay ng kanyang minsa na ano ko, nasisinok ako. Ano ba yan? Sinok ba tawag doon? Parang, oo, alamin natin. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Tama. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa. Kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Kita nyo? Kita nyo kung ano yung gusto ni BP Sara? Tumulong at makatipid. Yung isa, nagsalita, nag-report sa taong bayan, o maghahanap daw ng mga magsusupply ng langis. Ang saklap. BP Sara, tuloy. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Yun, the best. Ang boost Yan! ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang magnegosyo taday, Ganda ng panukala. Ganda ng serbisyo. OBP. Walang pangalan Walang pangalan Duterte. Office of the Vice President. Bus with aircon. May nababalita ho. Kagaya kahapon. Nagpadala daw ata ng dump truck. Sino kaya nag-utos ng dump truck daw? Yun ata yung ginagamit na sa libreng sakay. Ito naman nagpanukala naman ito. Kawawa naman ang ating kababayan. Paano sila sasakay? Paano sila maging komportable? Nakatayo lang yon. Sasabihin na naman, buti nga, nagbigay ng libreng sakay tutulong lang man din kayo sa ating kababayan. Lubos-lubusin nyo na. Gawin nyo yung ginawa ni BP Sara. Di ba? Gawin nyo. Ayan bus ni BP, ng Office of the Vice President, umiikot sa Metro Manila para tumulong. 'Di ba? Diretso nilangaw ang libreng sakay. Ito nga yun, nakita ko nga. Hindi ko alam kung kay Bongit ito, papakita ko lang sa inyo. Kasi talagang lalangawin. Hindi mo alam kung saan, diretso saan daw. Comment nila yun tayo naman, tayo nagre-reaction lang. Kasi ito, tingnan nyo, ang sabi rito, parang hindi kaaya-aya, Kuya Gus, basta may libre sakay. Oo nga po. Kaso nagtatanong ang ating kababayan, ano ba, saan ba diretso ito? Sa bahay ba ng ating kababayan? O diretso sa, ayan aray. Hello. Aray. Take it 8 seconds. Ayan, dabawin nyo. Di ba kaganda-ganda? Di ba? Ako, ito lang isang, ewan ko ba sa mga nanunungkulan? Parang hindi nila sinasapuso yung, reserba langis ng Pilipinas. Parang hindi nila sinasapuso at yung sinumpaan nilang magsisilbi sa bayan, wala na. Parang pinaglalaroan na nila ang Pilipino. Ganyan na nangyari. Saan ka sasakay? Libreng sakay kay BP Sara. Ay, iba to, may tugtog to Libreng sakay kay, ayun nga, dump truck. Picture na lang papakita ko sa inyo kasi hindi rin naman ako parang gawa ito ng mga ibang content creator. Kung ikaw ang tatanungin, kung ikaw naman ang tatanungin, tanungin ka, saan mo gusto sumakay? Ikaw. Sa dump truck? Saan ka sasakay? Sa dump truck. Okay, ano daw yun? Kay Bongit daw yun
o dito sa air conditioning bus ng Office of the President? Saan mas gusto mo? Eh ako dito, komportable ako. Dito ako kay BP Sara. Diba? Grabe! Dami nating malalaman ngayon. Ang dami nating mabibigay na impormasyon sa inyo. Panawagan para pauwiin si PRRD. Malapit na ho yan. Konting kembot na lang. Baka si Tatay Digong nandito na sa Japan. Nandito na. Ang ingay mo, Kuya Gut. Huwag mong sabihin na sa Japan pupunta si Tatay Digong. Baka ikalat mo sa Japan pupunta eh. Hindi naman. Oo, yun lang ay nababibes na natin. Nasa Japan. Sa Japan ba? Sa Japan ba pupunta si Tatay Digong? Kasi parang nararamdaman ko na. Konting kembot na lang talaga. Oo. Interim release is waiving na. Diba? Lahat tayo magsaya pag si Tatay Digong nasa Japan na. At good luck sa mga binalita ni Bong! Pag ganyan ang iintindihin mo, masakit sa bangs. Wala kang masyado maintindihan ng kanyang mga report. Kaya kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung bell. Hanggang sa muli, bye-bye! Bye-bye!